Magulo ang paliparan ng Maynila dahil sa karaniwang ingay ng mga gumugulong na maleta, mga anunsyong umaalingaw sa itaas at mga pagod na manlalakbay na pumila sa mahahabang linya. Sa gitna ng karamihan, isang lalaking nakasuot ng simpleng puting polo shirt, maong at baseball cap. Ang tahimik na naglakad patungo sa immigration counter. Kalmado ang kanyang presensya, halos hindi nakikita. Para sa karamihan, mukha lamang siyang isa pang manlalakbay na nasa katanghaliang gulang. Ang lalaking iyon ay si Manny Pacquiao. Ngunit dito sa checkpoint na ito, tila walang nakakilala sa kanya. Hindi ang mga opisyal sa likod ng salamin, hindi ang mga kawani na nakauniporme, kahit ang mga nag-uutos sa mga pasahero. Sunod, bilisan mo. Singhal ng isang opisyal ng imigrasyon, sabay kaway sa mga tao. Nang humakbang si Manny, magalang niyang iniabot ang kanyang pasaporte, ang kanyang mga mata ay magalang gaya ng dati. Bahagya itong sinulyapan ng opisyal, pagkatapos ay sa kanya kunot ang kanyang mga kilay. Tumabi ka, utos ng opisyal. Matalas ang boses. Bahagyang ikiling ni Manny ang kanyang ulo, nalilito ngunit mahinahon pa rin. May problema ba? Ginoo, malumanay niyang tanong. Ngumisi ang opisyal. Problema? Mukhang hindi ka nararapat sa pilang ito. Maghintay ka sa labas hanggang tawagin ka namin. Naiintindihan mo? Mga hinal at bulong ang umalingaw sa pila. Ilang pasahero ang nagtaas ng kanilang mga kilay, ngunit walang nagsalita. Isa pang opisyal sa malapit ang tumawa, umiling. Sinubukan ni Manny na linawin, kalmado ang kanyang boses. Ginoo, kumpleto ang aking mga dokumento. Naglalakbay ako tulad ng iba. Hindi mo ba ako naririnig? Sigaw ng opisyal. Isinara ng malakas ang pasaporte. Nasa labas na ngayon. Matalim ang kahihiyan at ang silid ay naging tensyonado. Ang ilang mga nakamasid ay umiwas ng tingin. Sa kanila, nagkukunwaring hindi napapansin. Ang iba ay nagpalitan ng mabilis na tingin. Bumubulong ng malalim. Walang lumingon upang ipagtanggol siya. Huminga ng malalim si Manny. Ang kanyang likas na ugali ay manatiling tahimik upang maiwasan ang komprontasyon. Tutal, mas malala pa ang kanyang naranasan. Ang sakit ng kahirapan, mga gabing walang pagkain at mga taong minamaliit siya dahil lamang sa kanyang pinanggalingan. Hindi ito bago. Ngunit ngayong gabi, ang ordinaryong na sandaling ito ay magiging isang bagay na pambihira. Walang ideya ang opisyal kung sino ang kanyang kausap. At sa loob lamang ng ilang minuto, ang kanyang mga salitang maghintay sa labas ay babalik upang bulpihin hindi lamang siya, kundi pati na rin ang buong pangkat ng pamamahala ng paliparan. Ang sumunod na nangyari ay ikinagulat ng bawat pasahero sa terminal na yon. Lumakas ang hangin sa immigration hall nang tumigil si Manny Pacquiao. Tulad ng utos ng opisyal. Nakatayo siya. Malapit sa kanto, hawak pa rin ang kanyang passport. Ibinaba ni Cap ang kanyang mukha. Sa paligid niya, patuloy na pumila ang mga pasahero. Sa pila, ang ilan ay pagnanakaw ng tingin, ngunit mabilis na umiwas ng tingin. Walang gustong makialam. Ang opisyal na nagpaalis sa kanya ay sumandal. Sa kanyang upuan, tumatawa kasama ang kanyang kasamahan. Akala ng mga taong ito ay makakapasok lang sila rito na parang tao sila. Ngumisi siya ng malakas para kay Manny at sa kalagitnaan ng pila at marinig. Ngumisi ang kasamahan niya. Tingnan mo. Siya na nakadamit magsasaka, malamang may dalang peking papeles. Hahayaan natin siyang pagpawisan sandali. Narinig ni Manny ang bawat salita, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Inayos niya lang ang kanyang sombrero at itinupi ang kanyang pasaporte pabalik sa kanyang kamay. Respeto.
Ang kanyang kalasad, dignidad ang kanyang depensa. Gayunpaman, masakit ang kawalan ng respeto, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kinakatawan nito. Naisip niya. Ang libu-libong ordinaryong Pilipino na nakatayo sa mismong mga linyang ito. Pagod na pagod sa pagtatrabaho sa ibang bansa, tinatrato na parang mga pangalawang uri ng mamamayan sa sarili nilang mga paliparan. Nabuhay na siya noon. Anak ng isang mahirap na pamilya sa General Santos City, masyadong gutom para mangarap at masyadong maliit para lumaban. Naalala niya noong bata pa siya, nakatayo sa isang masikip na palengke na walang sapin sa paa, nagtitinda ng tinapay at tubig sa mga estranghero na halos hindi siya napapansin. Naalala niya ang kanyang pagkaligaw, pang-insulto, at minsan ay niloko pa nga niya ang kanyang kaunting piso. Noon, tahimik niyang nilunok ang sakit dahil mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa dignidad. At narito siya, ilang dekada na ang lumipas, isang lalaking umangat mula sa wala tungo sa pagiging kampiyon sa mundo, isang senador, at isang pandaigdigang ikon. Ngunit sinasabihan pa rin siya, maghintay ka sa labas. Hindi ka nabibilang. Ang ironya ay mapait. Sa malapit, isang batang lalaki ang humawak sa kamay ng kanyang ina, habang nakatitig kay Manny nang may pagtataka. Mama, di ba, bulong niya, humina ang boses. Pero mabilis siyang pinatahimik ng kanyang ina. At hinila palapit. Walang nangahas na makialam sa mga opisyal ng imigrasyon. Alam ng lahat. Muling sumulyap ang unang opisyal kay Manny at umiling. Tingnan mo siyang nakatayo roon, na parang nawawalang aso. Dapat sana ay nakinig. Sa unang pagkakataon, may mga taong hindi alam ang kanilang lugar. Ibinaba ni Manny ang kanyang titig. Ang kanyang mga kamao na dating ginagamit sa pagsakop sa boxing ring ay nanatiling maluwag sa kanyang tagiliran. Hindi niya hahayaang maghari ang galit. Walang nalutas ang galit. Nalutas ito ng disiplina. Naisip niya si Jenny, ang kanyang asawa, na palaging nagpapaalala sa kanya na ang pagpapakumbaba ay lakas. Naisip niya ang kanyang mga anak na nanonood sa bawat galaw niya. Natututo mula sa kung paano niya hinarap ang mga sandali ng kawalang katarungan. At naisip niya ang milyong Pilipino na tumitingala sa kanya, na nakikita siya hindi lamang bilang isang mandirigma, kundi bilang patunay na ang dignidad ay maaaring mabuhay kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Kaya tumahimik siyang tumayo, may paggalang. Uli nang matyaga. Ngunit hindi pa tapos ang mga opisyal. May isa pang dumaan at napangisi. Uy, kung tapos ka nang magpagalagala, baka linisin mo ang sahig habang ginagawa mo ito. Kahit manoy maging kapaki-pakinabang ka. Isang tawanan ng tawa ang dumaan sa kalapit na mga kawani. Maging ang ilang mga pasahero ay mumisi. Umiling. Ang kalupitan ay kaswal, walang kahirap-hirap, ang uri na nagmumula sa mga taong nag-isip na ang kanilang mga uniforme ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan laban sa sinumang mukhang hindi gaanong mahalaga. Sa loob, sumasakit ang puso ni Manny. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa bawat hindi nakikita. Hindi naririnig na manlalakbay na dumaan sa parehong kahihiyan ng walang pagkakataong ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi na ito tungkol lamang sa kanya. May kung ano sa loob niya na nagbago. Ang kanyang mahinahong pasensya ay naging isang tahimik na desisyon. Hindi siya makikipagtalo. Hindi niya itataas ang kanyang boses. Ngunit hindi niya hahayaang matapos ito sa paraang inaasahan ng mga opisyal. Ilang minuto pa at magbabago ang mga pangyayari. Nakakita ka na ba ng isang taong inabuso ng otoridad ng walang dahilan? Saan ka nanonood? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Umugong ang Immigration Hall dahil sa hindi mapakali na enerhiya, ngunit sa sulok kung saan nakatayo si Manny Pacquiao, parang nakakasakal. Ang hangin. Sinulyapan.
Siya ng mga pasahero pagkatapos ay mabilis na umiwas ng tingin. Ito ay likas na ugali. Huwag makialam. Patuloy na kumilos. Manatiling hindi nakikita. Nagtawanan. Ang mga opisyal sa likod ng counter. Nagbabatuhan. Ng mga biro na parang mga kutsilyong tumatagos. Sa hangin. Taya. Pinraktis niya. Ang pasaporte malakas na bulong ng isa. Nasapat para madala. Malamang iniisip na kaya niyang lumipad ng palihim na may ganyang mukha. Hindi. Mukhang mahalaga, dagdag ng isa pa. Lumulutang ang mga salita sa buong hall at kahit hindi direktang nakatutok. Sa kanya, alam ng lahat kung sino ang tinutukoy nila. Nanatiling kalmado si Manny, nakayuko ang kanyang mga mata. Relax ang kanyang mga balikat. Mapagkumbaba ang kanyang tindig. Mas malala pa sa mga insulto ang kanyang hinarap. Sa boxing ring, mga kamao. Ang umuulan na parang mga martilyo. Hindi siya kayang basagin ng mga salita. Pero dito sa bulwagang ito na puno ng mga estranghero. Ang sakit ay wala sa mga insulto mismo, kundi sa katahimikan. Walang nagsalita. Hindi ang negosyanteng nakasuot ng malinis na suit na humihigop mula sa kanyang prasko ng kape na umikot ng mga mata at bumulong. Isa pa ang sumusubok na magbawas ng saysay. Hindi ang babaeng nag-scroll sa kanyang telepono, bumubulong sa kanyang kaibigan. Mapapansin mong nagsisimula ng maaga ang karapatan. Tingnan mo lang. Siya. Kahit ang ina na may karga sa kanyang anak na nakilala ang mukha ni Manny, ngunit idinikit ang daliri sa kanyang mga labi, hinihimo ang kanyang anak na huwag magsalita ng kahit ano. Pinili ng karamihan ang ginhawa kaysa sa katapangan. At sa katahimikang yon, umunlad ang paghatol. Para kay Manny, masyadong pamilyar ang eksena. Naalala niya ang pagiging isang gutom na teenager sa General Santos, nakatayo sa gilid ng isang panaderya habang ang amoy ng tinapay ay nagpapakulo ng kanyang tiyan. Naalala niya ang mga taong dumadaan sa kanya na parang wala lang. Bumubulong na siya ay tamad, isang pulubi. Nakatadhana para sa wala. Naalala niya ang sakit ng paghusga sa kanyang hitsura, sa kanyang kahirapan, sa kanyang katahimikan. At ngayon, mga dekada ang lumipas sa kabila ng lahat ng kanyang nakamit, ang mga titulo, ang mga tagumpay, ang pwesto sa Senado, ang walang katapusang mga gabing pagsasanay. Hanggang sa sumuko ang kanyang katawan. Narito siya. Muli, hinusgahan hindi dahil sa kung sino siya, kundi sa kung ano ang kanyang hitsura. Nanatili siyang hindi gumagalaw, ngunit sa loob ay pinipiga ang kanyang puso. Hindi dahil sa kanyang pagmamataas, kundi para sa mga tao. Dahil kung ganito ang pagtrato nila sa kanya, isang taong may kapangyarihan, kayamanan at pagkilala, gaano pa kaya ang mas malala? Para sa mga walang nito, ang manggagawang nasa ibang bansa na masyadong pagod para lumaban. Ang kasambahay na umuwi pagkatapos ng mga taon sa ibang bansa. Ang ama na nagkukudkod ng mga barya para lamang makabili ng tiket. Nabuhay na niya ang buhay na yon. Alam niya ang kanilang paghihirap. Ang pila ay umusad. Isang batang backpacker na may headphone ang sumulyap. At bumulong sa kanyang kaibigan, parang pamilyar ang lalaking iyon. Hindi ba siya boksingero o ano? Suminghal ang kaibigan. Hindi kung mahalaga siya, hindi sana siya. Nakatayo roon na parang tanga. Kalimutan mo na. Yan. Nakakapangilabot ang tawa. Hindi dahil kailangan ni Manny ng pagkilala, kundi dahil ang kanilang mga salita ay sumasalamin sa mas malalim na kalupitan ng lipunan. Ang paraan ng mga tao na napakadaling mag-alis ng tingin sa iba, husgahan sila ng walang konteksto at piniling manahimik sa harap ng kawalan ng katarungan. Isang opisyal ang yumuko palabas ng kanyang booth, itinuro si Manny.
Nandito. Pa rin? Hindi ba't sinabi kong maghintay ka sa labas? Ano ka ba, bingi? Isang alon ng tawa. Ang muling umalingaw sa pasilyo. Bahagyang humigpit ang mga daliri ni Manny sa kanyang pasaporte. Sa maikling sandali, gumalaw ang manlalaban sa loob niya. Ang parehong instinct na nagdala sa kanya sa 12. Brutal na round sa ring, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Hindi ito labanan ng mga kamao. Ito ay isang labanan ng dignidad. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nagkasalubong sa mga opisyal. Wala siyang sinabi. Ang katahimikan ng kanyang sandata. Ang kanyang kalmado, ang kanyang baluti. Ngumisi ang opisyal, hindi mapakalisa. Pagtanggi ni Manny na tumugon. Ano? Walang sagot? Iyon ang naisip ko. Ngunit napansin ng mga tao ang kakaiba ngayon. Ang katahimikan ni Manny ay hindi kahinaan, wine, kundi lakas. Mayroong kung ano sa paraan ng kanyang pagtayo nang hindi gumagalaw. At hindi natitinag na nagpagulo sa silid. Kumalat ang mga bulungan. Sino siya? Bakit? Mukha siyang pamilyar. Teka, hindi ba? Ang mga bulong-bulungan ay lalong lumakas, ngunit walang dumating na kumpirmasyon. Sa ngayon, hawak pa rin ng mga opisyal ang kapangyarihan. Sa ngayon, si Manny ay nanatiling tahimik na nasa sulok. Ngunit sa ilalim ng kalmadong panlabas, isang desisyon ang nabuo na. Hindi niya itataas ang kanyang boses. Hindi siya makikipagtalo, kundi kikilos siya. At kapag ginawa niya, maaalala ng buong paliparan ng gabing ito. Nakakita ka na ba ng isang taong nananatiling tahimik habang pinapahiya, ngunit lumakas pa rin kalaunan? I type ang kung naniniwala kang ang katahimikan ay maaaring maging kapangyarihan. Ang mga fluorescent na ilaw ng Immigration Hall ay bahagyang umugong sa itaas. Ang malamig na puting liwanag ay walang ginagawa upang mapawi ang tensyon sa silid. Si Manny Pacquiao ay tahimik pa ring nakatayo sa sulok. Isang nag-isang figura sa dagat ng mga manlalakbay. Ang kanyang katahimikan ay ikinabahala ng ilan na irita. Ang iba, ang opisyal sa counter ay sumulyap muli sa kanya, umiling. Nandito pa rin? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na maghintay? Sa labas? Ang kanyang boses ay matalim, puno ng paghamak. Hindi umiwas si Manny. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang telepono. Sa kanyang bulsa. Ang simpleng galaw ay nakaagaw ng kaunting bulungan sa pila. Anong ginagawa niya? Bulong ng isang pasahero. Malamang ay tinatawagan niya ang kanyang mga kaibigan para magreklamo. Natawa ang isa pa. Ngumisi ang negosyanteng may dalang kape. Good luck. Walang tutulong sa kanya. Napansin ito ng opisyal at tumawa. Oh! Si Rich ito na tumatawag para sa backup. CJ. Tingnan mo kung may pakialam. Nag-dial si Manny ng numero, mahina ngunit matatag ang boses ng may sumagot sa kabilang linya. Bahagya siyang lumingon palayo sa karamihan na nagsasalita sa wikang Filipino. Masyadong mahina ang kanyang mga salita para marinig ng karamihan. Ngunit ang mga malalapit na iyon ay nakakuha ng mga piraso ng impormasyon. Nasa imigrasyon ako. Ginagawa ko lang ang aking makakaya. Para sundin ang proseso. Maghihintay ako. Para sa mga opisyal, parang kaawa-awa ang dating nito. Isang matandang lalaki ang nagmamakaawa sa isang tao sa telepono na iligtas siya. Umiti sila, sabay suntok sa isa't isa. Bumulong ang isa, tumingin ka, magsisimula na siyang umiyak. Dagdag pa ng isa, siguro iniisip niya na mahalaga siya. Mahalaga ang lahat hanggang sa makarating sila rito. Napansin ng mga pasahero ang pangungutya ng opisyal,
at ang ilan ay nakisabay pa sa pagtawa na para bang mas ligtas ang pagsang-ayon kaysa sa pananahimik. Kasabwat ang karamihan, ayaw hamunin ang otoridad. Pero hindi lahat. Hinila ng batang lalaki kanina ang manggas ng kanyang ina. Mama, sinasabi ko sa iyo na si Manny Pacquiao iyon. Pinatahimik siya muli ng ina, ngunit sa pagkakataong ito ay nanatili ang kanyang mga mata sa lalaking nasa sulok. May kung ano sa kanyang tindig, ang paraan ng kanyang pagdadala sa kabila ng pagkapahiya ay tila pamilyar. Tinapos ni Manny ang kanyang tawag, ibinalik ang telepono sa kanyang bulsa nang may parehong kalmadong ekspresyon. Hindi siya nakipagtalo. Hindi niya tinaasan ang kanyang boses. Nakatayo lang siya. Naghihintay. Ang katahimikang iyon at ang pagtangging mapatahimik ay mas ikinabahala ng mga opisyal kaysa kung sumigaw siya. Bakit siya nakatayo lang doon? Tanong ng isa sa kanyang kasamahan. Sa mahinang paghinga. Hindi ko alam. Siguro nga'y tanga siya, sagot niya. Ngunit nawalan sila ng tiwala sa sarili. May kakaiba sa lalaking ito na hindi akma sa kanilang ipininta. Ang negosyanteng may dalang kape ay sumandal sa isa pang pasahero. Sino ang tatawag ng ganoon? Hindi naman siya. Nagmumukhang desperado. Parang kontrolado na niya ang kanyang itsura. Lalong lumakas ang mga bulungan ngayon. Siguro nga'y isa siyang tao. Bakit hindi pa siya umalis? Sino pa kaya ang tatawagan niya? Kumalat na parang apoy ang pananabik. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Manny. Nakatitig ng matatag. Kalmado ngunit hindi natitinag ang kanyang galaw sa katawan. Sa loob, naisip niya ang bawat Pilipinong pinaalis sa mga hangganan. Pinahiya ng mga taong may kapangyarihan. Hindi ito tungkol sa kanyang pagmamataas. Tungkol ito sa pagpapadala ng mensahe. Lumipas ang ilang minuto. Naramdaman ng mga opisyal ang pagbabago sa loob ng karamihan at hindi mapakali. Nawala ang kanilang pangungutya. Sa wakas, isa sa kanila ang malakas na napangisi upang pagtakpan ang kanyang pagkabalisa. Hulaan ko, tinawagan mo ang presidente. Siguro sa tingin mo ay may importanteng nagmamalasakit kung nakatayo ka rito na parang tanga. Mahinang tumawa ang mga pasahero. Ngunit napilitan lang. Nakatingin. Sila ngayon naghihintay ng isang bagay. Hindi nila alam kung ano, ngunit nararamdaman nila ito. Bumulong muli ang maliit na batang lalaki ng mas malakas sa pagkakataong ito. Si Manny Pacquiao iyon. Tingnan ang kanyang mga mata. Tingnan ang kanyang mga kamay. Siya yon. Mama. Natigilan ang ina. Alam niyang tama ang kanyang anak. Tinakpan niya ang kanyang bibig na lalaki ang mga mata, ngunit hindi niya ito sinabi ng malakas. Hindi pa sa ngayon. Nanatiling tahimik si Manny. Hindi niya kailangang ipahayag kung sino siya. Ang katotohanan ay magpapahayag mismo. Pagkatapos ng sumandal ang mga opisyal sa kanilang mga upuan. Nakangiti. Ang tunog ng nagmamadaling mga yabag ay umalingaw sa pasilyo. Isang grupo ng mga opisyal ng paliparan na nakasuot ng malinis na uniforme ang sumugod sa mga pinto ng terminal, ang kanilang mga ekspresyon ay nagmamadali. Lumingon ang mga pasahero upang panoorin ang grupo habang pinapanood ang buong bulwagan. Ang kanilang mga mata ay napunta sa lalaki sa sulok. Ang mukha ng nangungunang mga opisyal ay agad na nagbago mula sa tensyon patungo sa pagkilala, pagkatapos ay sa pagkataranta. Si Manny Pacquiao. Halos humina siya sa pagkamangha. Napanganga ang mga tao. Natigilan ang mga opisyal. Epektibo ang tawag sa telepono. Nagbunga ang katahimikan. At sa mga sumunod na sandali, magbabago ng tuluyan ang balanse ng kapangyarihan. Sino nga ba ang
Tinawagan ni Manny. At ano ang mangyayari kapag lumabas ang katotohanan? Patuloy na manood. At malapit nang malaman ng buong bulwagan. Ang Immigration Hall ilang sandali pa ang nakalipas ay napuno ng tawanan at iba pa. Biglang natahimik ang lahat habang ang grupo ng mga matataas na opisyal ng paliparan ay nagpupumilit na dumaan sa karamihan. Ang kanilang mga sapatos ay biglang tumatama sa sahig na may baldosa, ang kanilang mga hakbang ay mabilis, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Lumingon ang bawat pasahero upang tumingin. Natigil ang pag-uusap sa kalagitnaan ng kanilang pagsasalita. Maging ang mayabang na ngisi ng negosyante ay nawala nang. Lumapit ang mga opisyal sa tahimik na lalaki. Sa sulok. At pagkatapos ay nangyari ito. Ang ekspresyon ng nangungunang opisyal ay nagbago mula sa determinasyon patungo sa lubos na kawalan ng paniniwala. Nanlaki ang kanyang mga mata, nanlalambot ang kanyang panga at kasabay ng mabilis na pagkilala, binigkas niya ang mga salitang aalingaw sa buong bulwagan. Manny Pacquiao. Ang mga hingal ay umalingaw sa buong silid. Ang batang lalaki na iginiit na kilala niya ang lalaki ay ngumiti nang may pagtatanggol. Kita mo, mama, sinabi ko na sayo. Napuno ng luha ang mga mata ng ina. Hindi lamang siya nakatingin sa isang kilalang tao. Nakatingin siya sa isang pambansang bayani. Ang batang lalaki na dating nagtitinda ng tinapay sa mga lansangan, na nagdala ng pagmamalaki ng buong bansa. Sa boxing ring na naging senador na lumalaban para sa mahihirap. Nagsimulang magbulungan ang mga tao at ang mga boses ay tumaas. Sa alon, iyan si Manny Pacquiao, ang kampiyon. Nandito na si Senador Pacquiao. Ang mga opisyal na nangutya sa kanya ay natigilan sa kanilang mga upuan. Ang kanilang mga mayabang na ekspresyon ay nauwi sa takot. Isa sa kanila ay talagang nabitawan ang pasaporte na hawak niya. Ang dokumento ay kumakalat sa sahig habang nanginginig ang kanyang kamay. Ang nangungunang opisyal ay naglakad pasulong, ang kanyang boses ay malakas, bawat pantig ay may halong pagkataranta at paggalang. Ginoo, humihingi kami ng paumanhin. Patawarin mo po ang trato ko. Wala kaming ideya. Si Manny, na nakatayo ng mahinahon habang hawak pa rin ang kanyang pasaporte, ay binigyan ang lalaki ng maliit at magalang na tango. Hindi niya ito tinaasan ng kanyang tinig kahit minsan. Hindi niya ito kinailangan. Ang kanyang dignidad ang nagsalita. Ang opisyal na tumahol sa kanya kanina ay napalunok ng mariin, ang kanyang mukha ay namumutla. Sister! Ginoo, alam kong isa lamang itong hindi pagkakaunawaan, ngunit ang kanyang mga dahilan ay nawalan ng gana dahil sa bigat ng katahimikan ni Manny. Ang mga mata ng boksingero, matatag at hindi kumukurap, ay dala ang bigat ng mga taon na ginugol sa pagtitiis ng kawalang galang, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang mga tao. Isa pang opisyal ang sumugod sa tabi ni Manny, bahagyang yumuko. Senador, sumama ka sa amin. Bibilisan namin ang lahat agad. Lumapit ang mga pasahero, ang mga telepono ay tumataas sa ere upang makuha ang sandali. Ang dating tahimik na karamihan ay ngayon ay nag-ugong sa kasabikan, ang kanilang mga bulungan ay may bagong tono. Paghanga, pagmamalaki at kahihiyan. Hindi ka panipaniwala. Hindi nila siya nakilala. Isipin. Natratuhin si Manny Pacquiao ng ganoon. Nanatiling kalmado siya. Mawawala na sana ako. Ayaw na kumilos ang negosyanteng nangutya sa kanya. Kanina iniiwasan ang pakikipagtitigan sa mata. Ang kanyang dating kayabangan ay nawasak sa harap ng pagbubunyag. Huli na niyang napagtanto na siya ay kasabwat sa kahihiyan ng isang pambansang ikon. Nagmadali ang mga opisyal na magpaliwanag. Sinusundan lang namin
Ang pamamaraan. Nauutal ang isa. Pamamaraan? Ang mga nangungunang opisyal ay nagsalita ng malakas. At humarap sa kanila. Tinatawag mo bang kahihiyan? Ang pamamaraan? Tinatawag mo bang kawalang galang? Ang pamamaraan? Walang maisagot ang mga opisyal. Ang kanilang katahimikan na dating ginagamit upang igiit ang panginibabaw ngayon ay kinondena sila. At si Manny, nanatili siyang kalmado. Walang pagyayabang, walang galit, tanging kalmadong otoridad. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit umalingaw sa buong bulwagan na parang kulog. Tahimik akong nakatayo rito, hindi dahil mahina ako, kundi dahil gusto kong makita kung paano ninyo tratuhin ang mga ordinaryong tao. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa mga opisyal pagkatapos ay sa karamihan. Ang paggalang ay hindi dapat ibigay lamang kapag may nakilala ka. Ang paggalang ay dapat ibigay sa lahat. Ang mga pasahero ay sumabog sa mga bulungan ng pagsangayon. Ang ilan ay pumalakpak nang mahina. Pumalakpak ng pinakamalakas ang batang lalaki, ang kanyang mukha ay nagniningning sa paghanga. Yumuko ang nangungunang opisyal. Senador, hayaan niyo kaming hawakan ito. Ang mga opisyal na ito ay agad na aksyonan. Hindi ito katanggap-tanggap. Sa unang pagkakataon, isang kislap ng takot ang bumalot sa mga mukha ng opisyal. Alam nilang nakatakda na ang kanilang kapalaran. Ngunit si Manny, na kalmado pa rin, ay nagdagdag ng isang huling linya. Huwag kayong humingi ng tawad sa akin. Humingi ng tawad sa bawat manlalakbay na hindi ninyo iginalang dahil ako ngayon. Kahapon ay isang taong walang boses. Ang mga tao ay naghiyawan sa palakpakan. Ang ilang mga pasahero ay pinunasan pa ang kanilang mga mata na antig sa pagpapakumbaba ng isang lalaking maaaring humingi ng espesyal na pagtrato, ngunit sa halip ay nanindigan para sa dignidad ng mga ordinaryong tao. Natapos na ang pag-aalsa. Ang mga opisyal na dating tumatawa at mayabang ngayon ay mukhang mga batang nahuli sa akto. Ang mga pasahero na dating tahimik at mapanghusga ngayon ay nanonood ng may pagkamangha at kahihiyan. At si Manny Pacquiao, ang lalaking kanilang tinanggal ay ngayon ay nahayag hindi lamang bilang isang world champion, hindi lamang bilang isang senador kundi bilang isang simbolo ng lakas. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Ngunit ang mga mahinahong salita ni Manny ay simula pa lamang. Ang susunod na nangyari ay yayanig sa buong pamamahala ng paliparan hanggang sa kaibuturan nito. Ang Immigration Hall ay hindi na pareho ng dati. Ilang minuto lamang ang nakalipas, ito ay isang lugar ng pangungutya at kahihiyan. Kung saan dalawang opisyal ang nakangiti habang sinusubukan nilang hubaran ng dignidad ang isang lalaki. Ngayon ang parehong hall ay umalingaw sa pagkamangha at kaba habang pinoproseso ng lahat. Ang katotohanan, ang lalaking ang tinanggal sa trabaho ay walang iba kundi si Manny Pacquiao, kampiyon ng mundo, senador at bayani ng milyon-milyon. Pinalibutan ng mga matataas na opisyal si Manny. Nang may paggalang, ang kanilang mga boses ay halos nang inig habang sinusubukan nilang magbago. Ginoo, tanggapin po ninyo ang aming taos-pusong paghingi ng tawad. Sabi ng isa, ang insidenteng ito ay hindi sumasalamin sa aming mga pinahahalagahan, dagdag ng isa pa. At tumitig sa mga opisyal. Ngunit marahan na umiling si Manny. Ang respeto ay hindi dapat nakadepende sa kung sino ang nakatayo sa harap niyo. Kung iba ang pakikitungo ninyo sa akin dahil sa aking pangalan, paano naman ang mga manggagawang umuwi na walang dala kundi mga pangarap? Paano naman ang mga estudyante, magsasaka at ina? Hindi ba sila rin karapat-dapat sa respeto? Ang mga salitang ito ay mas masakit kaysa sa anumang parusa. Tumango ang mga pasahero, bumubulong.
ng kanilang pagsang-ayon. Ang ilan ay kinunan pa nga. Ang talumpati ni Manny, sabik na ibahagi ang kanilang alam na magiging viral. Matalas na humarap ang nangungunang opisyal sa mga opisyal. Ibigay na ninyo ang inyong mga badge ngayon. Nawala ang kulay sa kanilang mga mukha. Ginoo, pakiusap. Hindi lang ito pagkakaunawaan. Tama na. Ang bulyaw ng opisyal. Pinahiya mo ang isang senador, isang pambansang bayani. At sa pamamagitan ng pagpapalawak ng bawat mamamayang nagdadaan dito, ikaw ay suspendido habang hinihintay ang investigasyon. Epektibo agad. Kumalat ang mga hingal. Sa buong bulwagan, ang kayabangan ng opisyal ay nabasag, napalitan ng takot. Sinubukan ng isa sa kanila na magmakaawa, ang kanyang boses ay pumipitik. Senador Pacquiao, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Tiningnan sila ni Manny ng may kalmadong mga mata. Ang kanyang tono ay matatag, hindi malupit. O mapagpatawad, tanging determinado. Hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa hustisya. Tahimik akong tumayo dahil gusto kong makita ang iyong tunay na pagkatao. At ngayong gabi, ipinakita mo ito. Hindi lang sa akin kundi sa lahat ng nandito. Sumabog ang mga pasahero sa pagpalakpakan. Nirecord ng mga telepono ang bawat salita. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng mga opisyal ang kanilang ginawa sa iba. Public humihiyaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nararapat. Yumuko ang negosyanteng nangutya kay Manny kanina. Napahiya. Ang ina na siyang nagpatahimik sa kanyang anak ay hinayaan na lamang itong pumalakpak ng malaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Ang takbo ng panahon ay tuluyang nagbago. Nagpatuloy ang nangungunang opisyal, ang kanyang boses ay mahigpit. Ihahatid ng seguridad palabas ang mga lalaking ito. Hindi na sila karapat-dapat na kumatawan sa institusyong ito. Lumapit ang dalawang gwardiya. Ang mga opisyal na ngayon ay maputla at nanginginig ay inilabas sa karamihan. Walang natitirang tawa sa kanilang mga labi. Sa halip, ang tanging natitira ay ang tunog ng mga yabag na sumasalamin sa kanilang pagbagsak. Habang sila ay nawawala, bumalik si Manny. Sa karamihan, lumambot ang kanyang boses. Dala ang isang hindi mapagkakamalang bigat. Ang dignidad ay hindi ibinibigay ng mga titulo o uniform. Ang dignidad ay nakakamit sa paraan ng ating pakikitungo sa iba. Ngayong gabi, hindi ko gusto ng espesyal na pagtrato. Ang gusto ko lang ay respeto. Ang parehong respeto na nararapat sa bawat tao rito. Tumahimik ang bulwagan, ang kanyang mga salita ay tila isang mabigat na katotohanan. Para sa marami, ito ay isang paalala ng kanilang sariling mga karanasan, mga pagkakataong sila ay hindi pinapansin, hindi iginalang o pinatahimik. At narito si Manny Pacquiao. Nakatayo hindi sa itaas nila, kundi kasama nila. Isang pasahero ang nagtaas ng kamay, ang boses ay nanginig sa paghanga. Senador, salamat sa pagsasalita para sa amin. Maaari ka sanang humingi ng pribilehyo, ngunit sa halip ay humingi ka ng hustisya. Si Manny ay nag-alok ng isang maliit na ngiti. Ang hustisya ay hindi lamang para sa mga makapangyarihan. Ang hustisya ay para sa mga walang kapangyarihan. Kung ako ay tahimik kapag hindi iginagalang, anong mensahe ang ipinapadala nito sa libu-libong hindi makapagsalita? Muling pumalakpak ang mga tao. Sa pagkakataong ito, ang ilang mga pasahero ay sumigaw pa ng mabuhay Manny. Ang iba ay sumigaw ng kanyang pangalan. Ang nangungunang opisyal, mapagkumbaba, ay humarap kay Manny. Senador, pakiusap na hayaan mo kaming samahan ka sa isang pribadong silid-pahingahan. Sisiguraduhin naming
Tatratuhin ka ng may pinakamataas na respeto. Ngunit, umiling si Manny. Hindi, tatayo. Ako. Sa parehong linya tulad ng lahat. Hayaan. Ng mundo na ang respeto ay hindi mabibili o mahihiling. Dapat itong ipakita ng pantay. Muling tumahimik ang bulwagan, ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na katahimikan ng paghatol. Ito ay katahimikan ng paggalang. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam ang mga pasahero ng kapangyarihan sa lugar na yon. Ang pagbagsak ng opisyal ay hindi lamang tungkol kay Manny Pacquiao. Ito ay tungkol sa bawat manlalakbay na nakaramdam ng maliit na pakiramdam sa harap ng awtoridad. At habang humahakbang si Manny, dala ang kanyang pasaporte, ang dating masungit na bulwagan ng imigrasyon ay tila nagbago na ngayon. Ang mismong mga dingding ay umalingaw sa aral na kakabigay niya lang na ang paggalang ay hindi optional. Ito ay mahalaga. Ngunit ang nangyari pagkatapos ng sandaling ito ay hindi lamang nanatili sa paliparang iyon. Kumalat ito sa buong mundo at ang mga kahihinatnan para sa mga opisyal sa paliparan at ang mensahe ni Manny ay magiging mas malaki kaysa sa inaakala ng sinuman. Sa oras na makatapos si Manny Pacquiao ng imigrasyon, ang kwento ay nagsimula na. Sa paglalakbay nito lampas sa mga pader ng paliparan, dose-dosenang mga pasahero ang nag-upload ng kanilang mga recording online. Mga nakakapangilabot na video na kumukuha ng mga ngisi ng mga opisyal. Ang tahimik na pagtitiis ni Manny at ang nakamamanghang pagbaligtad ng makilala siya ng mga opisyal. Sa loob ng ilang oras, nag-trend ang mga hashtag sa social media. Respeto. Sa lahat, Manny Pacquiao. Tahimik ngunit malakas. Milyon ang nag-click, nagbahagi at nagkomento. Para sa ilan, nakakagulat na makita. Isa sa pinakatanyag na atleta sa mundo ang tinatrato nang may ganitong paghamak. Para sa iba, ito ay nakakasakit na pamilyar, isang salamin ng kanilang sariling mga karanasan sa kapangyarihan, pagtatangi at kawalang galang. Mabilis itong nasagap ng mga balita. Kumalat ang mga headline sa mga screen. Pinahiya ng mga opisyal ng imigrasyon. Si Manny Pacquiao pagkatapos ay natutunan ang katotohanan mula sa katahimikan patungo sa kalakasan. Ang aral ni Pacquiao sa dignidad. Pinuri ng mga komentarista si Manny. Hindi lamang para sa kanyang kalmado kundi para sa kanyang pagtanggi na gamitin ang kanyang katanyagan bilang armas. Sa halip na humingi ng pribilehyo, pinili niyang makipag-isa sa mga ordinaryong tao. At ang pagpipiliang iyon ay lubos na tumatak. Samantala, naharap sa mga opisyal ang mga kahihinatnan. Naglabas ang pangkat ng pamamahala ng isang pampublikong pahayag na nagpapatunay sa kanilang suspensyon. At nangangako ng isang buong investigasyon. Titiyakin naming hindi na ito mangyayari muli. Ayon sa pahayag, ang bawat manlalakbay ay nararapat na igalang anuman ang pangalan o katayuan. Ngunit marahil ang mas malaking parusa ay ang pampublikong kahihiyan. Ang mga video ng kanilang pagtawa, ang kanilang mga mapangutyang salita, ang kanilang maputlang mga mukha ng harapin ay walang katapusang kumakalat. Gusto nilang magmukhang makapangyarihan. Sa halip, sila ay naging mga halimbawa ng pagkamayabang na gumuguho sa ilalim ng katotohanan. At si Manny, hindi niya sila pinagtuunan ng pansin. Sa halip, nag-focus siya sa aral. Sa isang panayam ng sumunod na linggo, ipinaliwanag niya, "Kalmado ako dahil alam kong ang galit ay hindi magtuturo sa kahit sino. Ang katahimikan ay makapangyarihan kapag ginamit ng may dignidad. Ngunit, gusto ko ring ipaalala sa lahat na ang respeto ay hindi dapat umasa sa katanyagan. Kung ganito nila ako tinatrato, sa ganitong paraan, isipin kung paano nila tinatrato ang mga walang boses. Iyan ang tunay na issue."
Ang kanyang mga salita ay tumatak sa malayo. Sa Pilipinas, mula sa mga manggagawa sa mga paliparan hanggang sa mga pamilya sa maliliit na bayan, ibinahagi ng mga tao ang kanilang sariling mga kwento ng kahihiyan at paghatol. Ang karanasan ni Manny ay naging higit pa sa isang viral na insidente. Ito ay naging isang kilusan para sa kamulatan at pagbabago. Pagbalik sa paliparan, ang batang lalaki na nakakilala sa kanya ay nagsabi sa kanyang ina, "Ma, gusto kong maging katulad niya balang araw." Hindi malakas sa mga kamao, ngunit malakas na ganoon. Ang kanyang ina ay ngumiti habang umiiyak. "At kaya mo, si anak, dahil ang lakas ay hindi tungkol sa kung gaano ka malakas ang boses. Ito ay tungkol sa kung paano mo dinadala ang iyong sarili kapag ang mundo ay laban sa iyo." Ang mga pasaherong dating nananahimik ay ngayon ay nagmuni-muni sa kanilang mga tungkulin. Ang negosyante na nahihiya sa kanyang naunang paghuhusga ay umamin kalaunan online. "Nakita ko ang kadakilaan at hindi ko ito nakilala. May natutunan ako ngayong gabi. Huwag malimitahan ang sinuman." Para kay Manny, ang pangyayari ay isa lamang kabanata sa isang buhay na minarkahan ng katatagan. Mula sa pagtitinda ng tinapay sa mga lansangan noong bata pa ako hanggang sa pagtayo sa ring laban sa mga magagaling na mandirigma sa mundo, palagi siyang naniniwala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa mga titulo, kundi sa pagpapakumbaba. Kaya habang naglalakad siya palabas ng paliparan patungo sa naghihintay na kabalyero, wala siyang dala na kapaitan o tanging isang panibagong paniniwala. Ginawa niyang inspirasyon ang kahihiyan. Ginawa niyang aral ang pagtahimik para sa mundo. At doon, muli niyang napatunayan kung bakit milyon-milyon ang hindi lamang humahanga sa kanya bilang isang boksingero o senador, kundi bilang isang lalaking ang pagpapakumbaba ay higit na nagpamalas ng kanyang katanyagan. Kung naniniwala kang walang dapat husgahan batay sa panlabas na anyo, mag-type ng respeto sa mga komento at mag-subscribe para sa mas marami pang makapangyarihang kwento tulad nito.